Well, as promised, this is your cockfather, Francis Prof. Afable. At andito po tayo now to talk about the blue leg hatch. At ito hong blue leg hatch, alam mo nyo, phenomenon ho ito na nangyayari at lumalabas sa breeding ng hatches. Bakit may blue legs? I'll give you an example. I was talking to this good breeder na si Travis Clark. And then sinabi niya, well, I got my hatch from Willard Hibbs in 1957. So he got 2 trios of these chickens. As you know, ito pong trio po na nakuha ni Travis, galing kay Willard Hibbs, ay galing during the time na sikat po si Billy Rubol. So, nakuha po niya yung trio. So, while breeding, single mating the chickens, merong lumabas na blue legs kay Travis. At tinatanong nga ni Travis, hey, Willard, how come these chickens, they got blue leg on them? At sinabi po niya, why don't you ask Billy? During the time, bata pa si Billy, sikat. At kaibigan din ni Travis. Well, sabi niya, I sent one of the hens to Willard, the one that carried butcher blood, black butcher. Kaya lumalabas po na blue legs. But masiho doon sa mga breeding po ng Harold Brown, dito po sa nakikita natin na binread po nila Mame Lacson, doon sa hatch to hatch nila, may lumalabas na blue legs. At for whatever reason, kasi ang mga hatch nila galing din kay Ted McLean at it has McLean and Leaper hatch blood, they turn up blue legs. Kaya dito po sa mga breeding po ng mga manok, as in any game hatch family, talagang may lalabas na blue legs. Whether it be McLean, Leaper, yung mga breeding na yan, lalabas talaga blue legs. Biro nyo ito, dito sa manok ni Willard Hibbs na Billy Rubol to, meron lang quarter na black butcher, lumalabas na blue legs. So, itong blue legs is universal in any of the hatch blood. May lumalabas talagang ganyan. Dito lang sa mga Jack Walton, may lumalabas na blue legs, tsaka dark. Kamag-anak. At as one time I was talking with Nene Abelio, sabi nga niya, don't you know that the Jack Waltons are just lamb Gilmores? So, dito makikita po natin na kung ano ang interrelation ng mga bloodline and what comes out of it, no? So, marami ako nakita sa bloodline ng Harold na may lumalabas na blue legs. Kaya, we won't be surprised anymore dito sa mga bloodlines natin dahil sa katagal-tagal ng mga breeding at kung anong mga infusion man ang nalagay rito sa mga manok na ito, a blue leg hatch will crop up. And not to be magaling ang blue legs. Dito, I was talking with Bill McNutt. Sabi niya sa akin, hey Francis, while breeding my hatches, if anything that turns out blue legs, they're very good. Keep it. At meron daw siyang instance nung may lumabas siyang mga blue legs na nagtapon ng magagaling at multi-time winner. So, there's nothing wrong with the blue leg. So, if you have it, and if it turns out good, keep it and you can use it for breeding. Yun ang sabi rin ni Bill McNutt. No? Alam mo, ang blue legs, they will fight the same as any of the good green-legged chickens. At alam mo, leg color lang yan eh. Ha? Pero while it's incorporated with the bloodline, kamukha niyan, doon sa J.D. Perry ni Bill McNutt, nilalabasan din siya ng blue leg. And supposedly, it's predominantly a yellowish-green leg color ng familia. So, huwag tayong po matatakot sa blue leg chickens. Kaya nga, pagka nakakita tayo sa mga Harold Brown o maski sa anong bloodline, meron talagang lumalabas.
So, nung araw, several years ago, nagkaroon ako ng imported na leaper. Galing po rito sa Tennessee. If you go down the history lane, si Judge Leaper, had his chicken similarly bred with old-time hatch, tsaka brown red. At na-breed sa ibang bloodline din. Pero may tinatapon din na blue legs. Kaya magagaling ang leaper hatch. Kaya nakita mo, hanggang ngayon, umusok ang kasikatan ng leaper hatch dahil balik na naman ang interest ng mga breeder dito to have all the kind of hatches infused into their bloodlines. So ang leaper hatch, very aggressive, magaling ang cutting, at nagkaroon ako ng yellow-legged na leaper. Galing po kay Bob Parker po ito nung araw. Kinocross ko sa Heine, napakagaling. And there was a time, nakakuha si B-Boy sa akin ng green-legged. But the parents were green-legged and yellow-legged. May Heine leaper blood. At nanalo po sa Araneta ito na nilaban nila. Basta, ang bloodline po natin, basta, well, it's still game, it's still cutting, whether it's a light-colored or blue leg, it doesn't make a difference. Basta, sa tiwala po natin sa bloodline, pagka binibreed natin, yan ang kailangan natin. Alam mo, ang transformation ng bloodline, nangyayari. Simula nung susundin natin ang history nung sa nauna, at susundin natin ngayon ang history na ginagawa ng tao. Tingnan natin. Biro mo, meron silang ngayon tinatawag na white hatch. Ang nag-origin po nito, tiga Bacolod na si Art Lopez. At itong white hatch nito, lumabas puti, green-legged, and puti, blue legs. Ang speculation ko lang dito, I think baka nilagyan ni Art Lopez ng Doc Robinson na nakabreed doon sa puti niya. Kaya naglabas po ng blue legs to or green legs. Kaya si Art lang ang makakapagsabi sa atin kung ano ito. Biro nyo, na-breed yung puti sa Doc Robinson at naglabas po ng blue legs. At meron pa rin isang nagbi-breed dito sa atin sa Negros na si Ramil Tan. At meron siyang mga pamilya ng hatch na blue-legged. So, nakita po nyo, andito na yung mga bloodlines natin at we will see them fight in the future. Na kung gaano kagaling sila, as good as anybody else's. Next week po, hintayin po natin yung controversial po na mga yellow-legged hatches. At dito po natin malalaman kung paano, kung sino meron dito sa atin sa Pilipinas. Kasi naging uso ngayon yan. At everybody wants to get hold of the yellow-legged hatch. Sana meron akong konting na bahagi sa inyo na konting knowledge po dito sa mga bloodline natin, sa mga blue leg hatch. At next week po, abangan po natin yung mga yellow-legged hatch. Ito po si Francis Prof. Afable, your cock father. At see you next week.